Gawin ninyo gaya ng ginawa ko. Mapagpalang araw ng Huwebes Santo, kapanalig, ginugunita natin ngayon ang huling hapunan ng Panginoon. Pagbati po sa lahat ng ating mga pare. Happy Priest Day po at maraming salamat sa inyong paglilingkod sa kawan ng Panginoon. Sister Rose Agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan. Bago magpiesta ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras upang tumawid mula sa mundong ito patungo sa Ama. At siya na nagmahal sa mga sariling kanya na nasa mundo. Minahal niya sila hanggang sa katapusan. Naghahapunan sila at naipasok na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo siya. Alam ni Jesus na ipagkakaloob ng Ama sa kanyang kamay ang lahat. At mula sa Diyos siya galing, at sa Diyos siya pabalik. Kaya tumindig siya mula sa hapunan at hinubad ang tunika, at pagkakuha ng tuwalya ay binigkis sa sarili. Pagkatapos ay nagbuhos siya ng tubig sa hugasan, at nagpasimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad, at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Nang lumapit siya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, "Panginoon, ikaw ba maghuhugas sa aking mga paa?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo nauunawaan ngayon ang aking ginagawa, ngunit mauunawaan mo makaraan na ang mga ito." Sinabi sa kanya ni Pedro, Hindi mo hugasan ang aking mga paa, magpakailanman." Sumagot si Jesus sa kanya, "Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin." Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, hindi lamang mga paa ko, kundi pati na ang mga kamay at ulo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mga paa lamang ang kailangang hugasan nang naligo na, dahil malinis na ang buo niyang sarili. Malinis na nga kayo, subalit hindi lahat." Kilala na ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Dahil dito kaya niya sinabi, "Hindi lahat kayo'y malinis." Kaya nang mahugasan niya ang kanilang paa, kinuha niya ang kanyang tunika, bumalik sa hapag, at nagsalita sa kanila, "Nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Kayo'y tumatawag sa aking Guro at Panginoon. Tama ang pagsasabi niyo dahil ako nga. Kaya kung hinugasan ko ang inyong paa, ako na siyang Panginoon at siyang Guro. Gayon din naman kayo dapat maghugasan ng mga paa ng isa't isa. Isang halimbawa ang ibinigay ko sa inyo upang gawin niyo gaya ng ginawa ko sa inyo." Isang mapagpalang simula ng Paschal Triduum sa ating lahat. Ngayon ay Maundy Thursday, isang napakahalagang araw sa ating pananampalataya. Sa pagdiriwang na ito, ipinapagsang ngayon ang huling hapunan, kung saan itinatag ni Jesus ang sakramento ng Eucharistia, ang patuloy na presensya ng kanyang pag-ibig sa gitna natin. Kasabay nito, masasaksihan din natin ang isa pang mahalagang ginawa ni Jesus noong gabing iyon, ang paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad. Alam ba ninyo na sa panahon na iyon, ang paghuhugas ng paa ay trabaho ng alipin? Ngunit si Jesus, ang Panginoon at Guro, ang gumawa nito. Para bang sinasabi niya sa kanila at sa atin, "Kung ako na inyong Panginoon ay naglingkod sa inyo, kayo rin ay maglingkod sa isa't isa." Kaya ang Maundy Thursday ay hindi lamang tungkol sa isang ritual. Ito ay isang paanyaya sa isang buhay ng paglilingkod. Sa isang banda, masasabi nating ang araw na ito ay preview ng Good Friday. Ang hapunan ay tanda ng sakripisyo sa krus, at ang tinapay at alak ay ang katawan at dugo na iaalay para sa kaligtasan ng lahat. Sa madaling salita, ipinapakita ni Jesus kung gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Isang pag-ibig na handang magpakumbaba, maglingkod at magsakripisyo. Kaya ngayon, ang tanong para sa atin ay simple ngunit malalim.
Handa ba tayong tularan ng paglilingkod ni Jesus? Handa ba tayong magpakumbaba, magpatawad, at mag-alay ng sarili para sa kapwa? Mga kapatid, habang sinisimulan natin ang Paschal Triduum, hilingin natin ang biyayang ito na tulad ni Jesus ay matutong maglingkod. Because the true greatness in the kingdom of God is not found in power, but in humble service and sacrificial love. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, sa Kwaresmang aming ipinagdiriwang, maunawaan nawa namin ang kahulugan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at turuan kaming mapagnilayan ito sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.